Sa perspective ng isang lalaki, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung laman ng isip at puso namin or ano yung pinaplano namin or yung gusto naming gawin sa babae na talagang mahal namin. At may balak kami na pakasalan at makasama pang habang buhay. And I hope na maraming babae ang makakapanood nito, ma-reach nito, and tulungan mo ako i-share mo itong video na to. Meron lang po akong gustong linawin or ipaliwanag sa inyo because a lot of you ay hindi alam kung ano ba talaga ang love. Ang pagkakalam mo yung love is yung kinikilig ka, yung may affection, yung may excitement, yung tipong parang ang sarap ng buhay, pero hindi po yun love. Feelings lang yun, and affections yun, and kilig lang yun na ang problema dito is that short term or nag-expire ito. Samantalang ang love, continuous yan, tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy. It doesn't matter kung ano ang situation, kung ano ang kalalagayan ng partner, tuloy-tuloy lang yan, okay? And you cannot tell na mahal ka agad ng isang tao overnight. Or yung nakasama mo lang isang araw, sabi mo mahal na niya ako. Or nung hinalikan ka lang, mahal na niya ako. Or nung I love you lang, nag-I love you siya, sabihin mo na mahal ka na. Or nung sinundo ka, inatid ka, or nung pinost ka sa Facebook, ganun. Pang short term mga yun Pang short term mga yun. Sa totoo lang, a guy can able to do yung mga bagay na yun na kung saan magbe-benefits ka ng ganon dahil sa may gusto sa'yo. And most of the time, gusto ko lang ikama, gusto lang siya maka-score sa'yo. But it doesn't mean na may plano yan ng pangmatagalan. Hindi ko man lang sinasabi na lahat ng lalaki, but maraming mga lalaki ang ganito. So, kailangan mo na maging wais sa pagpili, kailangan mo na mapagmatsyag. Okay? At i-consider mo itong tatlong bagay na ito na i-share ko sa inyo na kapag nakikita nyo is that green flag or safe ka dyan. Okay? So, proceed na ako sa number 1. Ano ba to? Ano ba itong laman ng puso namin or ginagawa namin sa isang babae na tunay naming minamahal is that nag-i-invest po kami. A man will never invest sa isang babae na wala siyang plano pang long term. Ano ba yung ini-invest? Yung time, efforts, especially sa pag-invest para magbago ka ganun, para matulungan niya na ma-overcome mo kung ano man ang weaknesses mo. Kumbaga matyaga siya na kahit tupakin ka ganun is that, pinagtsatsagaan ka hanggang sa ma-overcome mo ito. Kasi mahal ka niyan talaga. Tunay na mahal ka. Kasi kapag hindi ka niya mahal, iwan ka agad. Kung nakita yung negative side mo, yung negative or hindi magandang kwento ng buhay mo, iwan ka niyan. Iwan ka niya kung hindi ka talaga tunay na mahal. Pero after all na nalaman niya yung negative side mo, negative na nakaraan mo or family background mo is that nag-invest pa rin siya ng time sa'yo. Nakita mo pa rin yung kanyang pagmamahal. It means mahal na mahal ka. Why? He's willing to invest ng isang long-term na relationship. And hindi lang yan. Even finances, willing siya mag-invest para sa kasal nyo, ganon. Or sa mga lupain, sa mga businesses, ganon. Kumbaga, sinasali ka sa mga ganon, it means nag-i-invest yan sa'yo. Or ikaw mismo, you can tell na nag-i-invest to sa akin ng isang long term. In a way na, yung investment na yun, alam mo na hindi pang short term, or alam mo na hindi mabilis mawala. Kumbaga talagang ini-invest niya yun sa'yo. It's a big sign na talagang tunay ang pagmamahal ng isang lalaki sa'yo. Okay? Number 2 na nasa puso namin ng malalaki or ginagawa namin or nasa isip namin kapag tunay ang pagmamahal namin sa isang babae is that we are willing to die for her. Yun ang katotohanan. If a man is not willing na mamatay para sa'yo, he doesn't love you. He doesn't love you. Every true man, hindi boy, iba po yung boy, tatakbuhan ka niyan kapag may danger. But a man is willing to die or to sacrifice himself for you because he loves you. I-sacrifice yung ego niya, yung pride niya, kung ano man yung meron sa kanya for your sake. He's willing to do it because he loves you. At hindi lang yan, hindi lang sa mga ganyan bagay, kundi kung nasa danger ka, kung may papatay sa'yo, kung may aso, kung may ano man na klase na nasa danger ka talaga, mapapahamak ka, he's willing to die for you, sacrifice himself for you. It means
he really loves you. Pero kung wala kang nakikita na ganun sa kanya, kumbaga sarili niya lang yung kanyang iniisip, at ito pa, alam mo na ganun yung mentality ng isang lalaki kapag hindi siya willing na i-cover ka in public. Kumbaga mas gusto niya na malinisan yung kanyang pangalan, mas malinis yung kanyang pangalan, kaysa yung i-save yung pangalan mo sa kahihiyan, sa anumang bagay. Abay, magtaka ka. Hindi ka niya mahal. Mas mahal niya yung sarili niya sa'yo. And ang problema, kapag mas mahal ng isang lalaki yung sarili niya sa'yo, ay hindi ka magiging masaya dyan. Piliin mo yung tao, hindi lang lalaki, no? Piliin mo yung tao, mabababae o lalaki, na mas mahal ka kaysa sa kanyang sarili. Mag-i-enjoy ka dyan. Magiging masaya ka dyan. Mas secure yung pagmamahal mo sa taong yan. Okay? So, ganun yun. Dapat yung isang lalaki willing ka na i-protect sa mga kahihiyan, sa kanyang mga relatives, against sa kanyang mga relatives, sometimes against sa kanyang family, against sa mga kaibigan mo din. Is willing to cover you up. Even kapag, like for example, nalaman niya ang hindi magandang nakaraan mo, is willing na gawin secret ito para hindi ka nakakahiya sa mata ng iba. It means he's willing na mamatay yung kanyang pride, yung kanyang sarili, pride, because sometimes kapag merong hindi maganda ng nakaraan yung isang tao, ayaw mo madungisan yung sarili mo kasi sa pride, pero willing siya na i-cover ka or madungisan yung kanyang pangalan dahil lang sa it means mahal na mahal ka talaga niya. Tandaan mo yan. Okay? So, I hope na nagigets nyo po yung point core, yung pinapoint out ko dito, mga kapatid. Okay? Number 3, and last but not the least na may share ko sa inyo. Actually, marami pa, pero ito talaga yung alam ko na pinaka. When a man really cares for you, yung meron siyang pagpapahalaga talaga sa'yo, sa nararamdaman mo, sa opinions mo, sa'yo mismo, mararamdaman mo. Physically, emotionally, spiritually, mararamdaman mo na mahalaga ka talaga sa kanyang buhay. Kasi, ang tunay na lalaki tunay na nagmamahal, na isang lalaki, ayaw namin i-disregard yung partner namin hanggat maaari. Sa lahat ng bagay involved siya, sa lahat ng bagay meron ka or meron siya, and because in that way, and nature namin to protect our partner, so we care kung ano man yung situation mo, ano man yung nangyayari sa'yo, what is going on sa loob ng families mo, sa buhay mo, sa trabaho mo. Kaya nga, minsan nagtatanong yan because hanggat maaari, we don't want you to suffer. Okay? Meron akong ginawa na isang video ko na reel, sabi ko, ang tunay na lalaki na nagmamahal, kapag nakikita namin yung partner namin nahihirapan, nalulungkot, or hindi namin na ipoprovide yung kanyang kailangan, finances man yan or whatsoever, nasasaktan kami. Kasi nature namin na kapag mahal namin yung isang tao, gusto namin na maging komportable, maging masaya siya, okay na kami yung nahihirapan, nag-struggle, kaysa yung partner namin, because it is our nature. Tandaan mo, kung sinabi natin na nature, ibig sabihin nasa ugat-ugat na namin, nasa DNA ng isang lalaki na tunay nagmamahal. Hindi maaari na mawala ito sa isang lalaki na tunay na nagmamahal. Pero kung hindi yan tunay na nagmamahal sa'yo, wala talaga siyang pakialam sa'yo. Sa nararamdaman mo, sa situation mo, sa'yo mismo, wala siyang pakialam. Tandaan mo yan. So, mga kapatid, ito lang po muna ang 3 na kapag nakita mo muna ito sa isang lalaki, it doesn't matter kung anumang klaseng ugali, it doesn't matter kung mapera o hindi, masasabi ko na mahal na mahal ka talaga. Okay? And I hope and I pray ng isang magandang relationship sa inyo. I pray na makatagpo kayo sa hindi pa nakatagpo ng isang lalaking tunay na magmamahal sa inyo. At sa mga success or nakikita ito sa kanilang partner, may God bless your relationship. Sana maging stronger pa, deeper pa, at mas intimate yung relationship yun. So that's it. Thank you so much and God bless. Bye.